Hello guys! Frequently asked question muna tayo o FAQ. Number 2, ano ba yung magandang payment terms pagdating sa house and lot investment? Alamin natin. Okay, ganito guys. So pag cash payment ka, advantage for you no kapag may pang cash ka. Kasi unang-una, may mga developer na pag nagbayad ka ng cash, nagbibigay sila ng discount. Yung iba 5%, may 10%, 15%, 20%, or even 50 to 60%. Meron mga developer nagbibigay ng on-spot discount pagdating sa iyong cash payment. Aside from naka-discount ka na sa iyong cash payment, syempre, less stress ka na sa iyong monthly payment kasi hindi mo na isipin yung monthly mo sa iyong pagbabayad sa iyong property or yung house and lot mo. Tama? So, yun din yung magiging advantage mo when it comes sa cash payment mo pagdating sa iyong house and lot. So, ang cash payment, bagay na bagay ito kung ikaw ay may kakayahan or may enough kang pera na nakatago lang na gusto mo naman ibayad ng cash, sapat yung pera mo pambayad dito, walang problema, pwede mo yung gawin. Yan ay fit para sa'yo kung ikaw ay gustong mag-cash ng iyong payment pagdating sa iyong house and lot investment. No, ngayon pag-usapan naman natin paano kung installment naman ang iyong payment term. Syempre, okay na okay lang din yan, no? Especially kung wala kang cash on hand o wala kang malaking pera na nakatago sa bangko. Syempre, okay na okay ang installment para sa'yo. Kasi sa installment, di mo kailangan maglabas ng malaking halaga. Kasi nga, installment siya. Partial lang yung kailangan mo ilabas. For example, yung monthly down payment lang yung kailangan mo ilabas monthly. So, mababa lang yung nilalabas mo versus sa malaking halaga. In short, pwede mo pa magamit nga yung extra money mo instead ibabayad mo ng cash doon sa property mo. Pero depende pa rin yan kung ano talaga yung trip mo. So guys, dagdag ko lang din yung iba, ayaw pa bumili ng property ngayon kasi gusto nila i-cash later on. Ibig sabihin, gusto nila ipunin muna yung pera ngayon for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or even 10 years. Then saka na lang daw sila bibili ng property kapag may enough cash na sila doon sa property na gusto nilang bilhin. Actually, wala namang problema po yun. Kaya lang, tatamaan ka dyan ng property appreciation at saka yung peso depreciation kapag ganyan ang ginawa mo. Kasi yung presyo, let's say, gusto mo nang bumili ng condominium ngayon na worth 5 million o gusto mo nang bumili ng property na house and lot na worth 5 million. Ngayon, dahil nga hindi mo pa siya gustong bilhin, gusto mo pa, pag nakaipon ka ng cash na 5 million, let's say, after 5 years or after 7 years o 10 years mo pa, bago itong maipon yung worth 5 million, tatamaan ka na ng property value nito. Tumataas na yung value niyan every year. Ganun din sa peso value mo, tatamaan na rin yun. Yung value ng 5 million na iniipon mo, baka hindi na yung worth na yun. Ibig sabihin, tumaas na yung presyo na balak mong bilhin. Baka hindi na siya 5 million. Baka 7 million na yun. Baka even 10 million na yung property na gusto mo. So, dun ka tatamaan kapag dinelay mo na siya or mag-iipon ka muna bago ka bumili ng property. So, ang tanong, handa ka na ba magbayad ng cash or installment sa iyong house and lot investment? Kung hindi ka pa sure, message mo na ako para matulungan kita kung ano ang best payment terms para sa'yo.